See how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who stray so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship, let all the nations hear our song, the song of Jesus and his blood that proved his love for all. As we worship, may all the lost and broken come. May they hear your still small voice call out their names each one. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each
Wherever you are, just lift your hands and begin to worship. As we let your glory fall. Let your glory fall. As we worship, let your spirit come. As we worship, as we worship. Oh, we welcome you here. We worship you, Lord. Oh, yes. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship, we worship, we worship. Oh, yes, we do. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Oh, we worship you, Lord. We give you praise. Oh, we worship you, Lord. Let your glory as we worship, we worship. Send your spirit, Lord. Send your spirit as we worship. As we worship. As we worship you, Lord. As we worship. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat dito sa Pilipinas at gayon din po na isang mapagpalang araw sa lahat ng nasa Amerika at mga iba pang mga dako na kung saan ang tinig na ito ay makakarating. So patuloy po ang ating pagtitipon-tipon upang patuloy na dumaloy sa ating mga buhay ang lahat ng mga instruction ng Panginoon na ito ay dapat nararapat na ating yakapin upang tayo po ay patuloy na maglakbay sa daigdig na ito sa ilalim ng presensya ng buhay na Diyos at magtagumpay po tayo sa pagtawid sa daigdig na ito hanggang sa kaharian ng Diyos. Kaya po lumabas po tayo sa ating mga limitasyon at hayaan natin ng bawat katotohanan ay ito ay mag-minister sa bawat isa sa atin. Okay po, so basahin ko po sa inyo sa John chapter 8 verse 31 hanggang 36. Then said Jesus to those Jews which believe on him, If you continue in my word, then are ye my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. They answered him, We be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou, you shall be made free? Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin. And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth ever. If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Okay, Father, thank you for this scripture. I pray to continue, Lord, na alisin lahat ng tabing na ito, Diyos, ay tumatakip po sa mga katotohanan na nasa likuran nito, Panginoon, na patuloy magbigay sa amin ng liwanag. Lord God, sa patuloy na paglalakbay po namin sa daigdig na ito hanggang sa pagdating ng katapusan ng lahat ng bagay, O God Almighty. Dalangin ko po na patuloy mong buksan ng aming pong spiritual na pangunawa, karunungan at kaalaman galing sa iyo, Panginoon. At kami lubos na nagpapasalamat for the presence of all your heavenly hosts na kasama po namin sa daigdig na ito na patuloy, Panginoon, na ipagbunyi ang iyong dakilang pangalan
sa ibabaw ng lupa at maging sa kalangitan, Panginoon. Salamat din sa iyong dakilang presensya. Lord God Almighty, kami po ay malaya to enter in and stand into your holy presence as one together, Lord God, up to the end of time. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay hinggil po about the reality of our freedom from Jesus Christ. So, napakahalaga po na maunawaan po natin yung sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan na ang sabi po niya, if the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. So dito po ay marami po ang nagki-claim na kapag tinanggap na po ang Panginoong Hesus, sila na po ay andun na po na sila'y malaya na. Kaya kapag sinabing malaya na, kapag mamatay ay sa langit na pupunta. Tandaan po natin na nung pumunta ang Panginoong Hesus dito, ay pumunta upang hanapin ang mga tupa na nawawala dito sa bayan ng Israel. At tandaan po natin na ang Israel ay napasama, nahulog sa mundo na ating pong kinagisnan, sila po ay namoy under the law of sin and death. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, lahat ay nagkasala at walang matuwid hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sila po ay nadamay at naalipin sa batas na ito ay kumukupkup sa atin, na ito'y kumupkup na rin sa kanila, which is the law of the flesh. It is Satan's kingdom na dito na po tayo ipinanganak under the kingdom of Satan. But thank you, salamat dahil ang Panginoong Hesus ay pumunta at yun yung sabi niya na kung tayo pinalaya, talagang tunay na malaya na po tayo. Dahil yung kalayaan na kanyang ibinigay ay hindi po ibig sabihin na kung mamatay na tayo ay pupunta na po tayo sa langit. Pero yung freedom na binigay sa atin at sa kanyang bayan, dito na po tayo mag-uumpisa na maglakbay tungo sa kanyang kaharian, to cleave into His presence, the presence of the risen Christ. Hindi po ibig sabihin na dahil sabi niya na pinalayan niya tayo, ay kapag namatay tayo, pupunta na tayo sa langit. Hindi, kundi binigyan niya tayo ng karapatan mamili, especially sa ating mga Gentile by nature. Sa kanyang bayan, talaga pong yun yung kanyang layunin para hanapin sila at iligtas. Pero tayo bilang Gentile by nature, hindi po upang tayo iligtas, kundi upang tayo po ay hanguin mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Kaya nga sinasabi doon sa Luke chapter 2 na ang sabi po doon na a light na dumating yung liwanag, a light to lighten the Gentiles and to bring back the glory of Israel. So ibig pong sabihin na upang tayo po ay kanyang hanguin mula sa kadiliman at dalhin sa liwanag. Acts chapter 28. Hanguin mula sa kingdom ni Satan through the law of the flesh at dalhin sa kaharian ng Diyos through the law of the Spirit. So ito po yung katuparan ng sinabi ng Diyos kay Abraham na ito yung kanyang pangako na ito ay darating upang lahat ng nasyon ay pagpalain. Kaya nga dito sinasabi sa Galatians chapter 3, nang sabi niya that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Brethren, I speak of after the manner of men, though it be
but a man's covenant, yet if it be confirmed, no man dishonoured or added thereto. Now to Abraham and his seed were the promise made. So ibig pong sabihin na ito yung pangako, na yung si Abraham at kanyang binhi, na yung binhi, seed, iisa lang, na yung kanyang binhi ay ito yung ipapanganak sa city of David, which is Bethlehem, upang dalhin sa katuparan itong pangako na ito rin ang siyang magdadala sa atin upang tayo po'y makibahagi sa kanyang kingdom. It is the promise, the spirit of promise. Kaya makikita po ninyo nung nandito pa ang Panginoong Hesus, ang sabi niya sa kanyang bayan, Jesus to those Jews which believe on Him, if you continue in my word, then are ye my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Alam niyo po, yung sabi niya na, and the truth shall make you free, ibig pong sabihin, ito yung layunin kung bakit siya ipinanganak. Na bagamat sila po ay nanduroon, nakaharap na nila ang Panginoong Hesus at alam nila na siya ay anak ng Diyos. Pero yung darating na panahon, sabi niya, makikilala ninyo ang totoo. Ibig pong sabihin na dito na magpapakilala ng lubos ang Panginoong Hesus bilang si Kristo, higit pa kaysa yung pagkakilala ng kanyang mga disipulos by person bilang anak ng Diyos. Higit pa doon. Kaya nga sabi ng Panginoon, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kaya dito po, doon sa pagdating ng Panginoon upang magpakilala sa mga tao, ay doon ay malaya ng magdesisyon. Kaya nga, doon sa cross, nung pumunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary, pagkatapos na sabihin niya, it is finished, ibig pong sabihin, tapos na po. Yung batas na ito ay naibigay kay Moses, na ito ay naibigay sa mga Israelitas. Romans chapter 10, Christ is the end of the law. So, ibig sabihin, na ito na ay darating na. Yung pong bunga o layunin ng kanyang kapanganakan, upang sa takdang panahon na pupunta in the cross of Calvary, ay siya po ay pagkatapos na siya ay mabuhay at umakyat sa langit, siya po ay bababa. Si Jesus, hindi bilang tao, kundi bilang si Kristo, the Son of the living God, upang ito ay mag-intron sa kanyang mga disipulos at sa lahat ng mga tao na tatangkilik sa kanya, upang doon na siya magpapakilala sa lahat ng mga tao. Dahil dito sa banal na kasulatan, nung sinabi niya it is finished, ito na po yung panahon na kung saan siya na yung magsasakatuparan ng lahat ng batas na ito'y hindi natupad ng kanyang bayan, upang maganap sa kanila at magkaroon na po ng regeneration of Israel. Yun po yung dakilang layunin ng kanyang kapanganakan. Hindi po yung magbunyi ka, magalak ka pagdating ng December 25 at sasabihin ginagalang ka Panginoon, itinataas ka Panginoon. Pero kung titingnan ng buhay ng marami, wala kang makikitang katuparan yung pangako ng Diyos na ito yung kailangan na matanggap ng lahat bilang ito yung pinaka-greatest
thanksgiving natin sa Diyos na kung natanggap natin ito, ibig sabihin ito na yung pasasalamat natin dahil ito yung babago sa buong katauhan natin na ito'y akma doon sa layunin ng Diyos na tayong lahat ay mapabilang at maging kabahagi sa kanyang kaharian. At hindi na po sa kaharian ni Satan through the law of the flesh. So dito na po magkakaroon ng ganap na kalayaan. So ito po yung pangako. Ito po yung layunin upang kung bakit ipanganak ang Panginoong Hesus. Upang isa katuparan ito. Dahil hindi po natupad ng kanyang bayan yung batas, kaya siya na po ang magsasakatuparan, maging sa atin. Ito ay may isasakatuparan na rin sa atin kung tayo po ay makibahagi doon sa kanyang pangako nang sabi ng banal na kasulatan doon sa Galatians chapter 3 that the blessings of Abraham might come on the Gentile through Jesus Christ. So through Jesus Christ, ibig sabihin, before na ipanganak ang Panginoong Hesus ay wala pa tayong puwang sa kaharian ng Diyos. Even dito ay nagbukas lamang noong siya ay nagpunta na sa cross ng Kalbaryo. Ito yung nagbukas ng pintuan para sa ating mga Gentile by nature upang tayo po ay magkaroon na ng malayang pagdidesisyon. Ito yung freedom na binigay ng Diyos sa atin na kahit na anong batas, kahit na si Satan ay hindi na tayo kayang pigilan. Ang pipigil na lamang sa atin ay yung ating desisyon, ang ating pag-iisip ang pipigil sa atin upang tayo ay makibahagi sa kanyang kaharian. Napakaganda na pangako. Ngunit kung titingnan natin ang buong mundo, naging kampante na lang ang tao na inaalala yung kapanganakan ng Panginoong Hesus. Pero di nila nauunawaan na yung layunin ng kapanganakan niya ay magdadala ng isang buhay na ito'y higit kaysa yung inaasam dito sa daigdig na ito. Isang buhay na ito ay hindi po ito nahadlangan o ng panahon dito sa daigdig. It is a timeless life from here to eternity. Yun yung pangako. At ito ay magaganap lamang sa buhay natin kapag natanggap natin yung layunin kung bakit siya ay pinanganak, na ito yung pangako which is the spirit of promise. The spirit of promise. Paano po natin matatanggap yun? Ang sabi po ni Pedro, doon sa Acts chapter 2 verse 38, after na naihayag ni Pedro na yung ipinako nila sa cross ay walang iba kundi ang Panginoon, si Jesus na Panginoon at Diyos. Kaya po, sabi nila, anong gagawin namin ngayon? Sabi po ni Pedro, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. So, makikita natin na ang sabi niya, repent. Pero ito'y naka-address sa kanyang bayan. Dahil dito po ay pumunta upang sagipin ang kanyang bayan mula sa pagkasadlak o pagkahulog sa mundo na ating kinagisnan, which is the kingdom of Satan through the law of sin and death. Kaya sabi ni Pablo, magsisi kayo and be baptized for the remission of sin.
Alam nyo ba yung remission of sins? Ay ito po yung cancellation of sins. Na bagamat nagkasala tayo, maraming kasalanan na ating nagawa, hindi dahil ginusto natin ito, kundi dahil tayo po ay nasa ilalim ng kasalanan, ng batas ng kasalanan, na yung sinasabi ni Pablo, that the scripture says that all under sin. So ibig sabihin, wala tayong magagawa kundi sunod-sunuran sa batas na ito dahil dito na tayo ipinanganak at dito na tayo namulat sa mga buhay na ito, which is a carnal life. Kaya nga kung nagkakasala ang tao, kung nagagalit ang tao dahil karnal, kung siya ay nanghuhusga dahil karnal, kung siya ay humahatol dahil karnal. So ibig pong sabihin, kahit na binabasa niya yung Biblia, mula Genesis up to Revelation, kapag ito ay nakikita at sisirain ang kapwa niya, carnality yun. Ibig pong sabihin, wala pa doon yung pangako ng Diyos na babago sa kanila. Dahil sa banal na kasulatan, kahit na nabasa mo from Genesis to Revelation, hindi mo ito makikilala ang Panginoong Hesus. Pero dito mo matatagpuan kung paano mo siya matagpuan para makilala mo siya. Dahil ang layunin ng kanyang pagpunta nung umakyat sa langit at nung bumaba, He descended from heaven after He ascended, nung nabuhay siya mula sa mga patay, ibig sabihin is to come to enthrone Himself in our mortal being. Siya na po ang magmomobilize. Ito yung kanyang offer sa lahat ng mga tao. Kaya ibinigay niya yung freedom sa lahat upang malaya po tayong magdesisyon to accept His offer. And His offer ay magaganap ito kapag tayo po ay ginampanan natin yung makalulugod sa Kanya, na yung sinabi po ni Pedro sa kanyang bayan, repent and be baptized. Bakit? Dahil nanggaling sila sa kingdom ng Diyos, motivated by the Spirit of God. Pero tayo ay naipanganak na tayo directly under the kingdom of Satan through the law of the flesh. Kaya po hindi po repent, kundi surrender. Kailangan we need to surrender and be baptized so that the remission of sin ay magaganap and we will receive the Spirit of promise, that this will change our whole being from carnality to the reality of the Spirit. Yun po yung wala. Kaya nga maraming tagapagturo. Ang dami pero mga karnal. Bakit? Itong pangako, itong layunin ng Diyos to indwell Himself into our mortal being upang yung Spirit of promise ay madala niya sa atin. Ito yung ipinangako ng Diyos sa kanyang bayan. Sa John chapter 14 verse 15, na ang sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. And yung commandments na yon ay to love one another. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it sees Him not, neither knoweth Him, but you know Him, for He dwelleth in you, dwelleth with you, and you shall be in you. So, ibig pong sabihin, na ito, yung pangako ng Panginoon, na hindi niya sinabi na maiiwan sila, ay maghanap sila ng mga Bible school para mag-aral. Kundi sabi niya, maghintay kayo, darating. The Spirit, ang sabi niya, the Comforter, na ito'y manatili sa inyo
forever. And even the Spirit of truth. So, ibig sabihin, the Spirit of truth ay walang iba kundi the risen Christ, na siya ay papasok sa ating buhay upang idamit niya ang Espiritu, the Spirit of promise, which is the Holy Ghost, na ito, kapag naidamit sa atin, dito na makakapagpakilala ng lubos kung sino ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Dahil kung wala yung the Spirit of promise, hindi mo siya makikilala kung binabasa mo lang sa banal na kasulatan at kiniklaim mo lang kung ano yung mga nanduroon na nasusulat. Dahil yung Spirit of promise is the grace of God. This is the word of faith and the word of reconciliation. Kaya nga, dahil mali yung mga dumating na mga information sa atin, kaya kapag nagbabasa tayo sa Biblia, pupunta tayo sa kapilya, umaawit tayo, nagbabahagi tayo, akala natin ay tayo ay Kristiyano na o church. Hindi po. Dahil ang magdadala sa atin upang tayo maging tunay at ganap na buhay na Kristiyano ay ito kapag nakapag-entron ang Panginoong Hesus sa ating buhay at naidamit niya sa atin His grace, which is the Holy Ghost, na siyang magdadala sa atin at siya yung maghahari sa ating mga kaluluwa, sa ating mga kaisipan. Siya yung magdala sa atin. Kaya akala ng marami, ganun po, hindi po. Yung fellowship ay ito yung punong-puno ng kagalakan to gather together as one sheep, living in one sa isang kulungan, kaya nanduroon sila because they rejoice to cleave together in the presence of the risen Christ. That is the fellowship. Hindi po yung pupunta ka na may sama ka ng loob. Hindi po napupunta ka sa kapilya na matagal na palang meron kang kinikim-kim na sama ng loob. Hindi po. Dahil ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ng Diyos, the Holy Ghost, ay yun po yung batas ng pag-ibig. Na kapag meron ka, yung sama ng loob mo, mapapawi ito at mapapalitan ng tunay na kapayapaan at pag-ibig para lahat ay maging isa sa presensya ng Diyos. Itong pangako, the real purpose ng pagpunta ng kapanganakan ng Panginoong Hesus is to bring freedom. Na dito tayo mag-uumpisa na maglakbay tungo sa presensya ng buhay na Diyos. Pero gaya ng sinabi ko, we need to learn kung paano tayo susuko sa Kanya. Kapag ka sinabi mong nagdesisyon ka na sumuko, ibig pong sabihin, hindi mo nadala-dala yung katauhan mo na nahubog sa mundo na pinanggalingan mo. Kundi, pagpasok mo, ay tatanggapin mo yun ng punong-puno ng kagalakan, yung pag-ibig na nanggaling sa Diyos na ito'y idadamit niya sa iyo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, Pastor, nagpapatuloy kami, pero nagagalit kami sa iyo. Diba? Hindi po ganon. Hindi po ganon. Sinisira natin ang tunay na kahulugan o yung pong sovereignty ng pangako ng Diyos. Kaya nga makikita ninyo anong nangyayari ngayon. Yung Spirit of Promise ay tinakpan po ng religion at tradition. Tradition dahil
ipinagpatuloy yung pong dinala po nila na itinuro ni Martin Luther, ulitin kong uli, na theological tradition, kasama sila dyan na Calvin from Canada, at ipinagpatuloy nila Mr. Moody sa North America, na sila yung founder ng Bible Institute Movement. Isang ebanghelista ng theological tradition. Sila Mr. Simpson na nakasama nila Harry Potter. Kaya nga, ang buong mundo ay kumikilos na occultic power. Mga witchcraft. Dahil noong dumating ang tradisyon, nagkaroon na po ng mga sabwatan. Nagkaroon na po ng mga pagsasabwat laban sa isa't isa. Kaya ang nangyari, naging rebellion ang kanilang katatayuan. Kaya hindi nila nakita ito. Akala nila na sa kanilang panagpapatuloy sa ganun na sitwasyon ay sila ay naglilingkod sa Diyos. Hindi po. Kundi still serving Satan because they are still living in a sinful nature. Yun po yung naging problema. Hindi nila nakita. Dahil the only way na tayo po ay magkaroon ng kaligtasan is to decide. Kasi yung freedom na sinabi ng Panginoon hindi po ibig sabihin na malaya ka na okay ka na. Oo, malaya ka nang magdesisyon. Ang problema pa man mo supilin ng iyong pag-iisip kung hindi mo isinuko sa Panginoong Yesus ang buhay mo. Kung ang plano mo ay magpakilala sa mundong ito, magtayo ka ng mga gawain, pero masama ang loob mo sa mga kapwa mo, hindi po ganon ang katauhan ng Diyos. Dahil sinuman ang papasok sa kanyang kingdom, ay magiging iisa sila sa kanya. Because the grace of God ay ito po yung katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham na ipapanganak. Makikita ninyo, pasensya na ako noon, hindi ko naiintindihan talagang ang daming mga doon na Merry Christmas, Happy New Year, iba. Dahil hindi ko pa alam Pero purihin ng Panginoon dahil nung nalaman ko na ang Christmas ay invented ng Roman Empire noong 336 AD. At ito'y ipinagpatuloy nila Martin Luther nung lumabas sila doon sa Roma bilang pare at nagturo ng theological tradition. Dala-dala pa ito, kaya makikita nyo lahat ng mga kapilya. Pumunta ka nung before December 25, ay anduroon na mga burluloy, mga linagyan ng mga liwa-liwanag dahil yun ay yung simbolo ng liwanag ni Kristo, yung kanyang kapanganakan. Nagkakamali kayo.
Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, that na ang liwanag, a light, is to lighten the Gentiles. Magliwanag ang ating buhay at tayo po yung liwanag sa buong mundo. Kung natanggap mo yung liwanag, because the light of God is His grace. Na ito'y idadamit niya sa iyo. Madali pong magturo. Gamitin mo lang mga hermeneutics, mga kung ano-ano pa mang gamit mo, madali lang, sabihin mo na lahat. Pero iisa lang ang magpapatunay, hinggil sa realidad ng katotohanan sa kapanganakan ng Panginoon, yung katuparan sa buhay mo. Yun po yung pangako. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, kailangan sumuko na po tayo sa Panginoon. If you decided na sumuko, kailangan pumasok ka sa Kanya, empty vessel. Huwag mong dalhin yung damdamin mo na nahubog sa daigdig na ito, na punong-puno ng greediness, punong-puno ng galit, punong-puno ng pait, punong-puno ng pagseselos. Kailangan iwanan mo kung gusto mo magiging kabahagi sa layunin ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. And that freedom that God has made for you ay mangyayari. At makikita mo na napakahalaga at saya kapag nakita mo ang mga tao na ito ay nababago dahil sa iyong liwanag. Pero dahil lamang po doon sa ginawang tradisyon na dumating, sinisira natin ang kaharian ng Diyos. Bakit kanyo? Meron bang magtayo ka ng gawain, tapos puro galit ang ituturo mo sa iyong kapwa? Magtuturo tayo ng pagpapakumbaba, magtuturo tayo ng pagpapatawad, magtuturo tayo ng pag-ibig. Napakabilis sabihin. Pero ang tanong, ito ba ay ganap na sa buhay mo? Freedom. Dahil kapag ginamit mo your freedom na sumuko na sa Panginoong Hesus, wala nang makakapigil sa iyo. At kapag nakapasok ka at nakapag-entron the risen Christ into your mortal being, at may suot niya, may damit niya sa iyo ang kanyang kaluwalhatian, which is the Holy Ghost, na ito po yung word of faith or word of reconciliation, then wala kang magagawa kundi you are under control by the law of Christ, which is the law of love. Batas ng pag-ibig. Na ito ay babago sa lahat. Kaya mga kapatid, unawain po natin. Huwag na natin pong ipuwersa yung napag-aralan po natin kahit na 10 taon ka sa Bible School. Kahit na naging Doctor of Theology ka, Doctor of Divinity, still you are carrying a traditional theology. Na ito ang bubulag sa lahat ng mga tao dahil maging si Pablo ay sinabi niya sa 2 Corinthians chapter 3,
nang sabi niya, and not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. So ibig pong sabihin, na nung pumunta ang Panginoong Yesus in the cross of Calvary, Ephesians chapter 2, verse 15, nang sabi doon that He abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained ordinances. So ito yung hindi nakita ng kanyang mga bayan dahil yung tradisyon na ibinangon ng mga Pariseo 150 BC ay yun pa rin yung dala-dala hanggang ngayon ng mga matatalino. Look to the end of that which is abolished. Kaya nga doon sa Colossians chapter 2, that He, ang sabi po niya doon, na kanyang He blotted out the ordinances. He blotted out the written law through the cross. Kaya hindi na po pwedeng gamitin. Dahil nung sinabi ng Panginoong Yesus, it is finished, ibig sabihin, malaya na, siya po ay pumunta, umakyat sa langit pero bumaba, upang to demonstrate unto us the reality of the kingdom of God. At dito na siya magpapakilala sa atin kapag ka nakapag-entron sa ating mga buhay. Dahil hindi mo siya kayang makilala hanggat hindi mo natatanggap the grace of God, which is the Holy Ghost. Dahil the Holy Ghost is the part of your life para mabuo ka bilang tao na kagaya nung nilikha ng Diyos ang ating ninuno nung wala pang kasalanan, that God created Adam and Eve, spirit, soul, and body. The spirit ay nanggaling sa Diyos. Ito yung pinakapuso nila. Soul ay ito yung tao. The body ay ito yung pinakatahanan ng tao na may puso galing sa Diyos. Kaso nung nagkasala ang ating ninuno, bumalik yung spirit sa Diyos. Nawala yung puso ng tao. Kaya ang tao kumikilos na lamang sa kanyang emosyon na ito ay ginagalaw ng mga espiritu sa mundong ito. Kaya makikita mo ang tao, kahit na mali yung ginagawa, pinapangalandakan pa niya. Dahil yun po yung ginagawa. Kaya kapag natanggap mo the grace of God, babalik po yung nature natin in that reality that God has made in the paradise na spirit, soul, and body. The Spirit of God ay muling maidamit sa atin bilang tayo ang pinakapuso natin na ito, yung susundin natin, yung kaisipan natin ay nasa ilalim ng puso, which is the grace of God. Kaya kung wala pa sa'yo ito, at sasabihin mo na ilang taong ka na naglilingkod sa Diyos pero nagagalit ka pa, pero yung sinisira mo ang karangalan ng ibang mga tao, wala ka pa sa kaharian ng Diyos, nasa kaharian ka pa ng demonyo. Ito ang offer ng Diyos sa atin na dapat po natin makita. Kaya lamang mga kapatid, gamitin nyo, sabi ni Pablo, yung inyong kalayaan, hindi upang sundin ang pita ng laman, kundi gamitin ninyo ito para kayo ay umunlad at mabigyan kaluwalhatian ang buhay na Diyos na siyang ang tumubos sa ating katawan.
Kaya yun po yung pinakamahalagang regalo na natatanggapin natin mula sa Diyos. At ito rin ang napakahalagang regalo na maaari nating iregalo sa lahat ng mga tao. Mga regalong material, napakasarap kapag ito ay ginagawa mo dahil sa iyong kagalakan in the presence of God. Hindi dahil ini-imitate mo yung pag-ibig ng Diyos ni Jesus, kaya ka nagbibigay. Dahil kapag ka nagbibigay, kapag katapos nasaktan ka, sasabihin mo, nakinabang ka naman sa akin. Ganyan ba ang sasabihin na maglilingkod sa Diyos? Hindi ka na sa tao nagkakasala, kundi sa Diyos kayo nagkakasala. Kaya po yun po yung ibig pong sabihin. Kapag ka na the grace of God ay natanggap na po natin, that will be the start of a new beginning. Yun na po yung umpisa. Kaya nga maraming nagsasabi na hindi masama, pastor, na ipagpasalamat yung kapanganakan ng Panginoong Hesus. Oo, hindi naman masama yun. Pero ano bang pagpapasalamat mo sa Kanya? Yung ba maglagay ka ng mga dekorasyon sa harapan ng kapilya? Yung ba yung maglagay ka ng pati si Santa Claus? O maglagay ka ng lamesa at punuin mo ng mga litson o masasarap na pagkain? Hindi po, dahil ang tunay na pasasalamat sa Diyos ay yung nakasuot sa'yo, nakadamit sa'yo, naging kumpleto ka dahil tinanggap mo at sumuko ka at tinanggap mo the grace of God nung nag-entron ang Panginoong Hesus sa'yo. That will be your greatest thanksgiving to God. Yun yung pasasalamat. Lahat ng bagay na ginagawa natin dito, tumulong tayo mga bagay na ito, ay bunga na lamang ng kagalakan natin sa presensya ng Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Yun po yung freedom. Kaya nga makikita ninyo hiabulis. Pero makita ninyo rito na but their minds were blinded, for until this remains the same veil untaken away in the reading of the Old Testament. Hanggang ngayon, ang pinapangalandakan na maraming mga papastor, maraming tagapagturo, ay yung mga pangako na nanduroon sa Old Testament. Maraming magsasabi, pastor, hindi naman dahil yung mga salita ni Pablo ang kinukot ko. Ang tanong, kapatid, pwede mong i-quote lahat yung mga sinasabi ni Pablo, pero bago nangyari kay Pablo ito, basahin mo ang Philippians. Nang sabi niya, pinagdusahan ko kung paano ko matalikdan, maibilang lahat ng mahalaga sa aking buhay. Ang aking profession, ang aking trabaho, ang lahat ng aking mga ginagawa. Ibinilang ko na ito'y walang saysay. Pinagdusahan ko yan para mapagtagumpayan ko ang Panginoong Hesus. Kung ito ay naganap na sa iyo, kapatid, kaya pwede mo nang i-claim lahat ng mga sulat ni Pablo para i-adapt mo ito sa mga taong tinuturuan mo o sa buhay mo muna. Dahil sabi ng Panginoon na para kayong mga magsasaka, na kung kayo ay meron ng ani, bago mo bigyan yung kapitbahay mo, kailangan matikman mo muna. Ikaw muna ang makinabang bago mo mabigyan. So, ibig pong sabihin, ganun din po ang katotohanan.
Kung ikaw ay tunay na natanggap mo that freedom, sumuko ka sa Kanya at hindi mo na dala-dala yung old self mo in entering into the kingdom of God. Paano nyo sasabihin na nangungusap sa inyo ang Panginoon? Kung may mga galit kayo, nangungusap sa inyo si Lord at sinusundan nyo siya kung galit kayo. Ang pagkagalit ay nature ng mundong pinanggalingan natin. Kinapanganakan natin pala. Yun yung nature. Kaguluhan, pagkagalit, pagkamuhi, pagkainis, pagkainggit. Yun yung mundo na ating kinagagalawan. Pero the promise of God, the greatest gift of God, ay ito yung babago sa ating buhay. Na kung ako'y kinaiinisan mo nung natanggap mo, pag-ibig na ang umalipin sa'yo, hindi pagkainis. Makikita po ninyo na i-exploit ang kingdom ng Panginoon. Dahil ginagamit na lamang ng lahat ng mga churches yung paglilingkod, kalakip ng pain nila sa kanilang mga businesses. Masama yun. Kaya kailangan po na tayo magising na sa katotohanan. Ito ay sinasabi ko, hindi dahil ako'y galit, kundi dahil nais kong maunawaan po ninyo na yung layunin ng Panginoon kung bakit siya ipinanganak ay upang dalhin sa atin yung spirit of promise, which is the grace of God, na ito'y kukumpleto sa ating pagkatao. Dahil nung wala pa tayo sa Panginoon, kulang-kulang tayo, soul and body lang. At ang mga demonyo ay ginagatungan nila itong mga ating mga damdamin para tayo po ay sumunod sa dikta ng ating mga laman. Ganon po ang nangyari. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, ang tunay na freedom o kalayaan ay yun, yung umpisa ng ating paglalakbay tungo sa presensya ng buhay na Diyos. At kapag nakapasok na tayo, nandun na tayo yung sinabi ni Pablo that where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kaya doon na tayo magkakaroon ng liberty is our freedom to live doon sa kalooban ng ating buhay na Diyos. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, atin pong saliksikin at pagbulay-bulayan ang lahat ng ito. Dahil napakarami ang mga taong bihag sa traditional na gawain. Kaya nga sinasabi nilang kulto tayo because we are living in the Spirit of God, wherein the Spirit ay maraming mga regalo. Ang church o kapilya na hindi nag-ooperate through the gift of God ay patay. Kaya po yun yung ginawa ng Panginoon upang sa ating pagpili ay sana mapili natin yung dakilang layunin ng kanyang kapanganakan na ito ay dala-dala niya, which is the Spirit of promise, upang dalhin sa mga taong sumuko sa Kanya. Yun lamang po at magandang gabi po sa inyong lahat. Father, thank you, Lord, for this day, Lord God Almighty. That the truth, Lord God, ay nahayag sa aming kalagitnaan. Dalangin ko po, Ama, na ito po ay magkaroon ng katuparan sa lahat. Dalangin ko po, Diyos, na ang lahat ay magiging
buhay na ebanghelyo, Panginoon, as you have already fulfilled the scripture, O God Almighty, in our life. Thank you so much, Lord, because the spirit of promise that you have given unto us, O God Almighty, that you have prepared for them that surrender their life unto you, ay makamtan nila. Salamat, Panginoon. I pray to continue, Lord, na ingatan ang lahat, and I pray to na bendisyonan mo po, Lord God, ang lahat with your greatest unconditional favor shall fall and abide unto them continually up to the end of time. Father, we thank you, give you praise, glory, and honor, the most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Magandang gabi po.